Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tatlong maiinit na balita dito sa mundo ng crypto ngayong araw na ito. Una, meron pong malaking update sa kaso ng Kraken co-founder na si Ginoong Jesse Powell. Tapos na ang investigasyon ng FBI. Pangalawa ay titignan natin kung bakit biglang bumagsak ang spot Bitcoin ETF matapos po ang 12 sunod-sunod na araw ng inflows or 12 days na sunod-sunod na inflows. At pangatlo ay sasabihin ko sa inyo ang nangyayari ngayon sa trial ng Tornado Cash co-founder na si Roman Storm na posibleng mauwi po sa Miss Trial. At ayan po ang tatlong malalaking balita na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, umpisaan po natin sa ating unang balita rito kung saan ay FBI ends probe of Kraken co-founder, returns confiscated devices report. Ayan, may pag-asa na ba itong si Ginoong Jesse Powell? Yan, ang FBI ay itinigil na raw ang investigasyon. Ayon po sa isang report mula sa Fortune, ay tinapos na ng FBI ang investigasyon kay Ginoong Jesse Powell. Sa mga hindi po nakakakilala sa kanya ay siya po ang co-founder ng Kraken Exchange. Noong taong 2023 ay na-raid po ng FBI ang kanyang bahay at kinumpiska ang ilang mga electronic devices. Pero ngayon ay ibinalik na ito sa kanya. Ang kaso ay may kaugnayan umano sa hacking at saka cyberstalking sa Verge Center for the Arts, isa pong non-profit organization na tinulungan ni Ginoong Jesse na itayo noon pang 2008. Ang malagang linawin po dito mga ka-crypto ay hindi po ito konektado sa Kraken o sa cryptocurrency industry mismo. Pero kahit ganon ay malaking impact pa rin ito sa reputasyon ng mga crypto pioneers. Si Ginoong Jesse ay matagal nang tinatanggi ang mga paratang at nag-file pa siya ng kaso laban sa ilang miyembro ng board ng Verge. Ang ganitong pangyayari ay paalala na kahit hindi po crypto-related ang kaso, kapag prominenting figure ka sa industriya, magiging headline ka pa rin. Ayan po siya. Si Ginoong Jesse Powell. Ayan, ang co-founder ng Kraken. Dito naman po tayo sa ikalawang balita. Spot Bitcoin ETF breaks 12-day inflow streak amid profit staking. Ayan. Bakit bigla pong huminto ang pagpasok ng pera sa mga Bitcoin ETF? Ayan. Sa loob po ng 12 days, ayan, sunod-sunod na 12 araw, ay grabe po ang pagpasok ng pera sa spot Bitcoin ETF. Umabot po ito sa $6.6 billion. Pero nitong Lunes ay nabaliktad ang ihip ng hangin. Ayon po sa Soso Value, nagkaroon po ng net outflow na $131.35 million. Ibig sabihin ay mas maraming pera ang lumabas kaysa pumasok. Pinakamalaking outflow ay nagmula po sa ARK Invest, yan o ARKB, na naglabas po ng $77.46 million sa isang araw. Sumunod po ang Grayscale's GBTC na nawalan naman ng $36.75 million. Ang Fidelity naman or FBTC ay may outflow na $12.75 million. Ang iba naman tulad po ng Bitwise at saka VanEck ay may mas maliit na outflows. Pero ang pinakamalaking fund ay si BlackRock IBIT na natili pong steady, walang pasok at saka walang labas. Ayon po kay Ginoong Vincent Liu ng Kronos Research, ang ganitong galaw ay hindi dahilan para kabahan. Ayan, natural lamang daw ito sa mga institutional investors. Profit taking kumbaga. Kinukuha na nila ang kanilang tubo or gain habang mataas pa ang presyo ni Bitcoin sa kasalukuyang presyo nito na nasa $118,800. Ayan po.
yung ipinakita ng social value dito na screenshot ng total Bitcoin spot ETF history data. Ayan. At dito naman po tayo sa pangatlong balita. Ayan. Roman Storm could ask for mistrial over scam victims' testimony. Ayan, may dilubyo po sa Tornado Cash. Posibleng mistrial ang kaso ni Ginoong Roman Storm. Ito po ang isa sa mga pinakamainit at kontrobersyal na usapin ngayon. Si Ginoong Roman Storm, siya po ang co-founder ng Tornado Cash, ay nasa gitna ng mabigat na kaso. Ayan, nakaharap po siya sa mga paratang tulad po ng money laundering conspiracy, paglabag sa US sanctions, at pagpapatakbo ng hindi lisensyadong crypto mixing service. Ngayon, ang kanyang mga abogado ay nagbabalak na mag-file ng motion for mistrial. At ang dahilan, isang government witness na pinatawag ng prosecution ay wala naman daw kinalaman sa Tornado Cash. Kung mapatunayan ito, pwedeng mawalan ng bisa ang buong paglilitis. Ibig sabihin ay pwede pong magsimula muli ang buong trial o kaya ay ibasura na ito. Ayan, si Ginoong Roman ay nahaharap po sa hanggang 45 years na pagkakakulong. Ayan, ang tindi po niyan, 45 years. At kasama rin sa kaso ang isa pang co-founder na si Roman Semenov na hanggang ngayon ay wala pa sa kustodiya at pinaniniwalaang nasa bansang Russia. Ang kasong ito ay hindi lang laban ng isang developer kundi laban sa tanong na legal ba talaga ang decentralization? Ayan. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ayan, ay una ang pagkakadismiss ng kaso ni Ginoong Jesse Powell. Ayan, balikan lamang po natin yung kanyang larawan. Ayan, ay nagpapakita po na kahit may mga aligasyon, hindi kaagad dapat magpanik ang market. Pinapakita nito na importante po ang due process. Para sa atin na mga Pinoy na gumagamit or users ng Kraken, isang magandang sign ito na walang issue sa mismong platform. Pangalawa, ang paglabas naman po ng pera sa Bitcoin ETF ay normal lamang po sa market. Hindi ito ibig sabihin na mawawala na ang interes kay Bitcoin. Isa lamang itong paalala na kailangan nating maging disiplinado. Kung marunong kang magbenta habang mataas, makakaiwas ka sa malaking pagkalugi. At ang pangatlo, ang kaso po ni Ginoong Roman Storm ay posible pong magbukas ng mas malawak na usapan tungkol sa privacy tools sa crypto. Kung sakaling maging president ito, posibleng magkaroon ng epekto sa mga developers na gusto lang gumawa ng open source at decentralized na mga project. At sa kabuuan, ayan, ay kung isa ka pong baguhan dito sa mundo ng cryptocurrency, ang mga aral mula sa balitang ito ay una, huwag pong padalos-dalos sa balita. Hindi lahat ng headlines ay dapat katakutan. Lagi po nating alamin ang buong context. Pangalawa, ang profit taking ay bahagi po ng laro. Kung gusto mong kumita, kailangan mo ring matutong magbenta at hindi lang puro buy the dip. At pangatlo, ang regulasyon ay hindi po kaaway. Minsan ito'y proteksyon para sa mga investors. Pero kailangan din natin na maging mapagmatsyag na hindi ito ginagamit laban sa decentralization. At ang panghuli ay panatilihin po natin ang ating mga sarili na updated. Hindi po sapat ang bumili lamang ng coin. Kailangan natin na alamin na rin ang takbo ng mundo ng crypto. At yan po ay tulad ng legal na aspeto. Ayan, yung mga aspeto na legal, financial at saka technical. Ayan, sa panahon ng matitinding balita, ang tamang impormasyon po ang tunay nating kayamanan. Kaya wag po tayong matakot na mag-research at higit po sa lahat ay wag po tayong basta-basta maniniwala sa hype or sa takot. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.